Wala man kayong masamang gagawin dahil kami na ngayon ang nag-aaharing uri sa bansang ito, lahat ng kalaban, suspendido. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Roque, oh. Iyang-iya naman ako sa'yo. Oh, ayan, oh. Ayan yung mga taong tinulungan, oh. Ayan, ayan, oh. Oh, ito, scholar pa ng bayan tong babae. Si ate. Tuwang-tuwa siya dahil, oh, imaginein mo. Imaginein mo. For the how many president na dumating sa Pilipinas, hindi na pagtutuunan ng pansin ng Davao ang Mindanao. And can you imagine, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, there is a scholarship for the student. And ito yung handog nila sa Pilipino. Bagong Pilipinas, di ba? Oh. Oh. Oh, ano sabi ni ate? Oh. Oh, ano sabi ni ate? Para malaman mo, proud pa siya. Oh, ayan oh. Bagong Pilipinas! Oh, scholar ako! Bagong Pilipinas! Ano sabi nito? Iroke! Naku! O, tuloy! Uy, iba pala yan. Matapos po nilang ipasara at supilin ng SMNI, susunod na dyan ang pagpapakulong kay PRRD. Kulul! Supilin ng SMNI. Hindi nga kayo nagbawala. May paglabag kayo sa prangkisa. Naniningil kayo ng TV advertisement. Moholokohin. Wala kayong maluloko dito. Tuloy. At siyempre, dahil hinabol nila si VP Sara, ang pagpapakulong kay VP Sara, para sa ganon, habang silang dalawa ay nakakulong sa dahig, po pwede nang ma-impeach ang Inday Sara at palitan. Sino ang ipapalit? Siyempre, yung nagnanais maging presidente. O ba't hindi nyo mapangalanan? Si Tambaluslos. Oh! Si House Speaker Martin Romualdez ba gusto maging presidente? Maybe on 2028. Alam nyo, sa totoo lang, sobrang ganda kasi ng bagong Pilipinas. To be honest, in my own experience, no, as an content creator, no, this is my first time ko nakasama ng bagong Pilipinas mega jobber eh. So, totoo lang. Nashock ako. First of all, nashock ako. Kasi, si President Bongbong Marcos, yung sinasabi niya nung mga unang-unang mga sinasabi ni President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, tinutupad niya ngayon. Biruin mo, sa agriculture, pinagbibigyan niya ng mga bagong equipment yung mga magsasaka natin. Saan ka pa? Bagong Pilipinas! Oh. Yung mga farmers natin, binigyan ng mga bagong equipment. Yung mga fisher folks natin, binigyan ng mga malalaking bangka, mga bago. Oh, saan ka pa? Oh, andar, pinamigay yung mga titulo ng lupa ng mga magsasaka, binigay ni Pangulo. Oh, mga kababayan ko, saan ka pa? Di doon ka na. Ano ginawa ni House Speaker Martin Romualdez? Ginamit yung pondo ng pera ng taong bayan para maitulong sa mga kapwa natin. Saan ka pa? Like I said on my post, mga kababayan ko, Martin Romualdez and President Bongbong Marcos is the perfect combination for our country. Yan ang hindi nyo mababago. Sila ang perfect combination para sa taong bayan at sa Pilipino. Nagkamali nga tayo noong 2022 eh. Bakit? Binoto natin si Sara. Ano nangyari sa bayan natin? Ano nangyari sa DepEd? May nangyayari ba? Si House Speaker Martin Romualdez, tignan nyo mga kababayan ko sa Davao. Sa Davao Region. Ang dami natutulungang kabataan. Ang dami na pag-aaral ng pera ng taong bayan. Unlike doon sa DepEd Secretary natin ngayon, 19,000 student ang hindi malaman ko at hindi malaman kung saan napunta yung pondo ng pera ng taong bayan. Real talk, mga kababayan ko. And this is the reality of life. Libo-libong kabataan ang nakikinabang sa pera ng taong bayan ngayon doon sa Davao. Habang yung 19,000 go student and questionable pa, hindi pa malaman kung nasa ng pondo ng pera ng taong bayan. Saan nyo hahanapin yun? Doon ako sa nakikita ko. May resulta. Diba? Partida.
pondo pa yan ng mga distrikto na ipinantutulong sa kanilang mga constituents, pinantutulong sa mga pera, yung pera ng taong bayan ay napupunta sa taong bayan. Ayun ang pinaka-importante dun. Napupunta, na ibabalik sa ang pera ninyo, sa mga buwis ninyo, para sa inyo. Nagawa ba ng mga Duterte yan? Hindi. Diba? Isipin nyo yun. Ang layo nila. Ang laki na ng pagbabago ng Pilipinas. Kung hindi mo mararamdaman ngayon yan, unti-unti tayong umaangat. At kapag hindi mo nakikita ang pag-angat ng Pilipinas, tandaan mo to, manhid ka, bulag ka, hindi mo nakikita yung pagbabago. Bakit malakas ang loob kong sabihin to sa inyo? Bakit malakas ang loob kong sabihin to sa lahat ng mga tao? Bakit malakas ang loob ko na magsalita para sa inyo? Nakita ng dalawang mata ko. At may ebidensya ako, may resibo ako. Diba? It really hurts. Sabi nga dito. Tapos tatawagin yung tambaluslos. Tatawagin yung kumukubra ng pera ng taong bayan. Anak ka ng teteng, ang daming pinag-aaral ng taong bayan ngayon. Congratulations, Mr. President. Congratulations, House Speaker Martin Romualdez, the Speaker of the People. Kung tatakbong presidente yan si House Speaker, boboto ko yan. Maniwala kayo sa akin. May pag-asa tayo eh. May laban tayo. Hindi na ako boboto ng tanga, inutil, walang ginagawa sa pwesto. Yun ang hindi ko iboboto. Ang kailangan natin dito, may salita, may gawa, may resulta, may resibo. Diba? Yan ang totoo dun. Kaya ang gagawin ninyo, gagawa kayo ng issue, gagawa kayo ng kwento, sisirain nyo yung pangalan, wawasakin nyo sa tao because, mga kababayan, maganda ang ginagawa na ibabalik ang pera sa taong bayan. Ngayon, tatanungin ko ulit kayo, si Maharlika, si Sas, si Joey, si supot na si Coco Locoy, si Crisette. Susunugin ko kayo dito, Mr. Roque. Si Banat Bay, susunugin ko kayo dito. Tatanungin ko kayo, no? Bago ko kayo tustahin, no? Let me ask you a simple question kung sasagot kayo, ha? Ano nagawa ni Duterte? Nagawa niya ba yan? Nagawa niya ba yung katulad na ginagawa sa bagong Pilipinas? Nagawa niyo ba? Who is the first House Speaker of the House na nagpropaganda, gumawa ng historic sa Davao? House Speaker Martin Romualdez. Si Speaker Alvarez, nagawa ba yan? Hindi. Who is the Speaker of the Filipino people? Martin Romualdez. Who is the Speaker na walang nagawa sa Davao? Alam nyo na. Alvarez. Ang pagiging, alam nyo ang pagiging bitter, ganyan talaga. Ang pagiging rockstar para sa akin, na totoo lang, mga kababayan, hindi sukatan yung yung madaming tattoo eh. Ang rockstar para sa akin, yung simple lang. Yung pagpumanik sa stage, tas pag kumaway, pinapalakpakan kasi maraming nagawa. Hindi yung pinapalakpakan dahil may 1,000 sa bulsa. Ipapalitson ka na daw ni Kuya Raymond. Oh. Sige, ano ba to? Oh, sige, pagbigyan pa natin to. Ano pa kayang pakara nito ngayon? Pakinggan natin. Pakinggan natin yung mga pakara niya. Tuloy. Simula na po ang panunupil ng karapatan ng mamamayang Pilipino na pumili ng kanilang mga leaders. Woo! Talaga? Sigurado ka ba? Di namin ramdam. Kasi may kalayahan pa rin kami pumoto eh. May kalayahan pa rin kami gumalaw. Baka hindi ko alam sa inyo. Di ba? Tuloy. Kung akala po ng Marcos administration na ang ginagawa nila
ay tinitira lamang po ang mga Duterte. Woo! Talaga ba? Harry Roque, is that a joke? Kung akala ng Marcos administration na tinitira ng Marcos administration ba'y bumabanat sa mga Marcos? Sa mga Duterte? Anak ka ng tete, kayo nga banat ng banat sa mga Marcos. Sino ba nag-umpisa ng galo? Tatanungin niya kita, sino ba nag-umpisa ng bulo? Di ba kayo? Inutusan niyo si Maharlika na gumawa ng kwento na may pulburon, na pinaasa niyo ang Pilipino, pinaniwala niyo sa pulburon at hinahanap sa inyo? Di ba? Mga kababayan ko, hinahanap sa inyo yung pulburon. Wala kayong maipakitang pulburon. Ano nangyari? Sino ba nag-umpisa ng gulo? Kayo! Nagsubok pa nga kayo magkudita, di ba? Dahil gusto niyo nang paupuin si Sara bilang presidente. Oh, ngayon sasabihin niyo, dadivert niyo na naman yung kwento. Hindi si Marcos, hindi si Marcos Jr. ang nag-aamok ng gulo sa pagitan ninyo. Babalikan natin ang mga panahon, kayo ang nag-aamok ng gulo. Napuno na lang sila. Anong gagawin nila? Di na lang sila sasagot palagi, tatameme na lang sila. Ginawa naman nila, di ba? Ginawa nila hindi sumagot. Anong ginawa ninyo? Tinrigger nyo sila. Ngayon sinagot kayo, nagpupuputok ang galit ninyo. Naglabasan na yung mga magagaling nyong vlogger na pera lang mga hawak lagi sa pagla-livestream. Naglabasan na yung mga vlogger nang humihingi ng monthly pledges. Naglabasan na nang maasa sa pakulay. O, di ba yung mga vlogger nyo na yon? Doon nag-umpisa, inutusan ninyo. Di ba? Na nag-aalagangster sa galit, wala namang ibubuga. Di ba? Tuloy. Hindi po dahil sa kanilang panunupil ng karapatang malayang pananalita. Dahil po sa kanilang pagsususpinde sa mga Duterte na siya lamang nag-a-articulate lamang, nag-salita ng adhikain ng mga mamamayan. Ano yun? Ano sabi ni Dugong? Di ba? Naaalala ninyo? Sabi ni Duterte doon sa kanyang mga sinasabi, pumunta kayo sa Maisog Rally at ilabas ang galit ninyo. Tinitrigger nyo yung taong bayan na magalit sa gobyerno? Iyan ba yung pagnanais ng mga Pilipino? O pagnanais ng mga makakating bulsa ninyo na malapit nang maubos ang mga pondo? Ay, nako. Wala, hindi kayo ubra sa akin dito, mababasag at mababasag kayo. Tuloy. Na napakahirap na ng buhay dahil sa mataas na bilihin, dahil sa mababang sweldo. Tumawang ba, mababang buhay, mababang sweldo. Ex-Senate President, Subiri. O tinaasan nyo ng 100 pesos, mababa pa rin daw dito. O hiyang-hiya naman ako, di ba? Alam mo, wag mo isisi sa gobyerno ang problema. Tandaan mo, ang nagpapahirap sa Pilipino, tandaan nyo to mga kababayan ko, Constitution. Abogadong lechon na to. Sko! Shush! Itong abogadong lechon na to. Ano ba naman yan? Anong ginagawa ninyo? Linulustay nyo pa ang salapin ng bayan para amendahan ang saligang batas ng kayo po ay manatili sa kapangyarihan habang buhay. Talaga ba? Saan ba napunta pera ng taong bayan? Let me educate you, Mr. Lechon. Ayan no. Example. Gaano karaming Pilipino to? Papakita ko sa inyo ha. This is the bagong Pilipinas. Lahat sila nakatanggap ng 10,000 pesos. Lakas ng loob kong sabihin. Lahat sila nakatanggap ng tig 10,000 pesos kada pamilya at beneficiary. Saan galing ang pera na yan? Pera ng taong bayan, Attorney Lechon. Pera ng taong bayan yan. At binigay ng gobyerno para sa taong bayan at ibinabalik sa taong bayan. How can you say? How can you say that? To our dear Filipino people na nilulustay, ayan pinamimigay, ibinabalik sa kanila. Diba? Pinagkatiwala nyo sa Congress ang budget, pinagkatiwala nyo sa mga senador, pinagkatiwala nyo kay presidente, ang pamumuno sa bansa, ito ang resulta, nagagalit kayo? Nagagalit kayo? Nagwawala kayo? Ayan libo-libo. Ito, PWD. Nabigyan natin ng tulong, tuwang-tuwa yung mga taga Davao kasi ngayon lang daw sila nakakuha ng ayuda. Diba? Imagine ninyo. Ngayon lang nakakuha.
O to si nanay tuwan-tuwa dahil ano na, yung problema nila mga kababayan ko nasusolusyonan. Mga kababayan, ito si ate na may sakit. 'Di ba? Na nagki-chemotherapy, ang laking tulong sa kanya nung budget ay binabalik sa taong bayan ang taong bayan na ibinabalik sa taong bayan ng gobyerno. And imagine niyo yung nagagawa ng government natin right now versus the past administration. Hindi nila nagawa ito kaya nagpupuputak sila ng galit at nagagalit sila sa Pangulo. Yan ang totohanan. Diba? Bakit tuwan-tuwa si Kuya? Anong sabi ni Kuya dito mga kababayan ko? Napanood nyo sa video. Salamat kaayo, very good. Bakit nasabi niya yon? Because of overwhelming. Tuwang-tuwa siya na sabihin sa camera para marinig ng taong bayan na ito po yung gobyerno, ito po yung bagong Pilipinas, tinutulungan kami na kaming mga PWD, kaming mahihirap dito sa Davao. And that is the reality. Na hindi kayang gawin ng mga Duterte. To be honest, sampal sa kanila lahat ng sinabi ng mga taong ito. Sampal sa kanila ang mga testimonya ng mga tao na to. Na magsisilbi, na paalaala, na masalimuot na sinapit nila sa nakaraang administrasyon. Ngayon, may nagtatrabaho for the Filipino people. Ngayon, may gumagawa ng tamang landas. Ngayon, may gumagawa para sa atin. Anong ginagawa nila? Winawasak nila yung pangalan because gusto nilang masapawan at makabalik sa kapangyarihan. Bukas na ang mata at isip ng taong bayan. Hindi na maloloko nang may pa-jetski pa tayo. Hindi na maloloko ng pahalik-halik sa bandila. Hindi nyo maloloko ang taong bayan at ang bayang Pilipinas ngayon. Di ba? Rebanse pa ako, gusto nyo pa? Bibigyan ko pa kayo ng isa. Papakitaan natin sila. Nang sa ganon, maintindihan nila. Di ba mga kababayan ko? Napakasakit papakinggan. Napakasakit tignan. Napakasakit isipin mga kababayan ko. Yung mga nagagawa ng ni PBBM. Eto pa, papakita ko pa sa inyo. Para lalo kayo masaktan. No? Ayan, mga kababayan ko, nakikita nyo? Bagong Pilipinas. Ayan. Ano to? Ayan, oh. Masakit bang sabihin ito? Mga kababayan ko, masakit bang tanggapin na nagagawa ng Marcos administration na hindi nagagawa ng Duterte administration, the past administration noon? Titulo ng kanilang mga lupa, ibinibigay ng gobyerno. May masasabi pa rin sila? Wow! Ang galing! Diba? Duterte said, protect the Constitution. Protektahan natin yung Constitution. Yung Constitution natin na namuwawasak sa ating mga Pilipino. Constitution na sumisira na taong bayan. Constitution na nagpapahirap sa atin at nagpapayaman sa mga mayayaman. Na hindi patas na Constitution. Sa tingin niyo po ba mga kababayan ko? Sa Constitution po ba natin, kung naupo si Duterte, edi sana na ipamigay niya na yung mga dapat na lupa ng mga tao? Bakit hindi nagawa? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang ito nangyayari? Kung kaya naman palang gawin nila noon pa. Paano kayo magsasalita kapag wala na? Paano yung mga lumaban para sa kanilang karapatan, sa kanilang mga titulo ng kanilang mga sinasaka? Ngayon lang nila matitikman, ngayon lang nila mararanasan na mahawakan ang kanilang pinagpaguran sa mahabang panahon. Kung wala pang uupong Marcos pala, mga kababayan ko, hindi pa maibibigay yung libu-libong titulo sa kanila. Sige nga, mga kababayan ko. Diba? Paano tayo makapagbigay ng kabuhayan para lamang sa mga mahihirap? Paano tayo makakagawa nun? Paano tayo makakapagbigay? Ito, masakit talaga to. Diba? Sampal sa inyo to. Na kahit anong palusot nyo kayo sa social media, hindi nyo magagawang palusutan to. And this is the reality right now. Makikita nyo mga kababayan sa dalawang mata ninyo. Mga traktora para sa kanila. Magagamit nila sa pagsasaka. Magagamit nila sa pang-araw-araw na buhay. Hindi nyo maisip yan. Ha? Ayan no. Susi para sa pabahay. Hindi nila magagawa yan. Kasi your president, yung past president, sorry to say, is the most weak leader. Diba? Oh, tingnan nyo. Sample pa lang yan.
Hindi nyo nga magawa yan eh. Diba? Mano man lang tumulong kayo. Oh, mas inuna niya yung pagpapataba ng bulsa. Diba? Oh, pagbibigay ng sa Lanao del Norte, 10 million pesos. Grabe. Tapos may masasabi pa kayo. Kagaya ng ginasabi nito. Oh, ano sabi? Oh, pakinggan nyo. Yan po ang krusada ng mga Duterte. Hindi po ito laban ng Duterte laban sa mga Marcos. Ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino. Walang sumasama sa inyo at ayaw ng Pilipino sa laban nyo. If you say krusada, pasan-pasan ng mga Duterte ang laban ninyo. Imagine nyo, pinalalalim nyo pa yung Tagalog. Pasan di daw laban ito ng mga Duterte sa mga Marcos. Laban daw ito ng mga Pilipino. What? If you say krusada, bit-bit ng mga Duterte ang laban ninyo. Krusada ng mga Duterte ang laban ang ginagawa. Ibig sabihin ng bit-bit ni Duterte ng mga Duterte ang laban ng mga Pilipino. Anong laban ng Pilipino ang ginawa ng Duterte? Sige nga, 51 billion. First District of Davao, questionable, breaking in the history, mga kababayan ko, na ang distrikto ng unang distrikto ng Davao na pinamumunuan ng anak ni Duterte ay meron 51 billion na pondo. That's too impossible. 1 billion lang kada distrikto. Let me give you an example. Once again, 125 million in 11 days. Para naubos yun. Questionable, confidential fund. Lahat ginamit sa security, OB fee. $12 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Saan napunta? Sa infrastructure daw, sa build. Samantalang ang pumondo sa build ay yung mga businessman sa Pilipinas. Saan napunta? $47.6 billion pesos Parmali scam. Saan napunta? Ang daming question, di ba? Ang dami nagtataka, ang dami nagtatanong, ang dami napapaisip ngayon. Mga kababayan ko, anong maibabala nila kay Marcos Jr.? Wala. Ang kaya lang nila sabihin, bintang. Na nagpupulburon. Kaya lang nila sabihin na leader ng mga smuggler. Kaya lang nila sabihin na si Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos, ganito, ganyan. Pero tanongin nyo, in terms of corruption, wala silang makitang corruption sa mga yan. Kaya nga taas nung ako nagsasalita, ang sarap balahurain ng mga tumitira sa amin eh. Kasi bakit? Yung pinagtatanggol namin nasa tama, yung pinagtatanggol nila, pinagtatakpan nila, mali pa. Tuloy. Laban sa pamilyang Marcos na talaga namang pong inuulit ang ating kasaysayan at magpapasasa sa pwesto habang buhay dahil ang nais nila bumalik ang good old days at ngayon nakikita naman natin lantaran ng nakawan sa gobyerno, lantaran ng smuggling. Di ba sabi ko sa inyo, yan ang sasabihin nila. Hindi ba ako nagkamali? Mga kababayan ko, yan at yan ang sasabihin nila sa taong bayan at yan ang ipipid nila para malaman ninyo, mga kababayan. Di ba? Ngayon, sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon nagsasabi ng totoo? Sino ngayon ang nagsasalita at nagsasaysay sa mga Pilipino na kung ano ang totoo at hindi? Sino? Si Marcos ba? O si Duterte? Si Duterte ba? O si Marcos? Na si Marcos na walang korupsyon na nakikita? Na si Duterte na mayroon sa 47.6 billion pesos Parmali scam? Na may 125 million in 11 days ni Sara? Na mayroong 51 billion ng First District ng Davao? Nagkautang ang Pilipinas ng 13 trillion sa China? Sino niloko nyo? Diba? Tuloy. Lantaran na rin po ang cronyism. Sigaw ng marami, itong Marcos Jr. adiktadura. Adiktadura. Diba? Mas bagay yan kay Dutz.
Kasi si Dutz nag-pentanils. Si Marcos pinagbibintangan. Di ba? Bintang nyo yan eh. Narrative nyo yan eh. Natural. Sa kwento nyo, masama sila, mga kababayan. Di ba? Hindi lang po talaga korupsyon ang problema. Hindi lang po cronyism ang problema sa Marcos Jr. gaya na naging problema ng Marcos Sr. Meron pa pong isa, yung suspecha ng marami na siya po ay adik. Suspecha, ate, sa bibig mo nang galing. Pero sa ginawa mo kanina, adiktadura, bintang na naman. Ay, nako, di na magkiklik sa taong bayan yan. Suspecha nga lang po yan, pero ano magagawa natin? Wala pong denial. Ooh! Di ba po, kapag ikaw'y pinaratangan, dapat mag-deny ka? Direktor ka na pala ngayon? Kailan ka pa naging si Marcos Jr.? Kapag pinaratangan ka pala, dapat mag-deny ka kaagad. Ganun ba yun, mga kababayan? Kapag sinabihan ko pala si Harry Roque adik, kailangan magdi-deny pala siya kaagad. O adik to si Harry Roque, sabi ko kamo. Magdi-deny kaya to? Magdi-deny kaya to? Pag nag-deny to ngayon si Harry Roque. Di ba? Ngayon, no? Ganyan na pala katindi ang mga mindset ng mga Duterte, no? Kaya di na ako nagtataka yung mga vlogger nila, ganyan na rin ang prospection, tawag ito, ganyan ng mga vlogger nila, mga utak ng mga vlogger nila eh. Kapag hindi ba nagsalita si PBBM, guilty na siya. Mga kababayan. Pag hindi ba nagsalita si Bongbong Marcos, guilty ba siya? Hindi ba pwedeng ayaw lang kayo patulan? Hindi ba kayo pwedeng ayaw lang kayo na ano? Nagpunta na nga sa St. Luke's eh. Di ba? Nagpa-drug test na nga si PBBM eh. Nagtaka pa kayo, 2 minutes lang. Parang piti lang yan. Pag umihi ka, lalabas yung urine. Di ba? Mga kababayan ko, binigyan na nga kayo ng option. Di ba? Tapos sasabihin nyo ngayon, ito si Bongbong. Alam nyo sa totoo lang, kahit magpa-drug test pa si PBBM, kahit na magpaano pa si Pangulong Bongbong Marcos, wala kayong masasabing tama sa administrasyon. Pero kung ang Duterte ang nakaupo, pumapalakpak na po ang kanilang mga bulsa. Nagpapalakpakan na po ang kanilang mga bulsa. Tataba na naman po ang kanilang mga bulsa, mga kababayan ko. Dahil ganyan po ang pamamalakad ng Duterte administration. So ngayon, may kukuda pa ba? Nasagot ko na yung mga dapat na malaman nila. Nasagot ko na. Hindi ko na kailangan magsalita pa. Hindi ko na kailangan kumuda pa. Hindi ko na kailangan magsalita pa ng kung ano-ano. Kasi alam niyo kung bakit? Basag sila.